Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotion. Our topic today is entitled Be Honest. Be honest. In Filipino, maging tapat. O di kaya naman ay magpakatotoo. Sabihin ang katotohanan lamang. Ang talata po natin ay nasa Ephesians chapter 4 verse 25. Ganito po ang sinasabi sa Biblia. Stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Bilang iisang katawan kay Kristo, bilang magkakapatid o magkakapamilya, tigilan daw natin ang pagsisinungaling, sabihin lamang ang katotohanan, sapagkat ito ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa at kalakasan. Punta po tayo sa ating reflections. Ano bang ibig sabihin ng honest? Well, to be honest simply means to tell the truth. Yun lang, sabihin mo ang totoo, as opposed to lying or deceiving or hiding information. Ito pong honesty ay isang divine virtue na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo. It was taught and demonstrated by our Lord and Savior Jesus Christ, who Himself declared, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Kung si Jesus ay katotohanan at honest, dapat ganon din tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Alam nyo, pagka minsan, mahirap talaga maging honest. It's very hard to be honest because we are afraid of the probable consequences of what our honesty could result to. But in the long run, honesty will always pay off. Conversely, when your lies are discovered, the ramifications could be regrettable. You lose your credibility, people will no longer trust you, and that could drastically affect your future. Diba? Totoo, ang hirap maging honest, pero isipin mo, yung magiging epekto ng iyong pagsisinungaling, napakahaba niyan. Habang buhay nating pwedeng pagdusaan ang epekto ng ating kasinungalingan. Kaya mas maganda magsabi ng totoo para pagkatiwalaan tayo ng mga kapwa natin. Magbibigay po ako ng 3 aspect ng honesty. Simple lang ito. Una, toward God. Pangalawa, toward yourself. Pangatlo, toward others. Una sa toward God muna tayo. Sabi sa Proverbs 15:3, God sees everything whether good or bad. Sa ibang version, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil in the good. Sabi naman sa Proverbs 12:22, God hates every liar, but He is a friend of all who can be trusted. This means you cannot hide from Him kasi nakikita niya lahat, hindi ba? So, since hindi tayo pwede magtago sa Diyos, gawin mo ang tama. Kasi kaibigan daw niya ang lahat ng gumagawa ng tama at mapagkakatiwalaan, pero yung mga di gagawa ng tama o di magiging honest ay magsasuffer ng consequences. Kahit na tayo ay saved by grace or living in grace, meron pa rin consequences yung mga maling gagawin natin. Di na nga mawawala ang kaligtasan mo, kaya lang magkakaroon ng masamang epekto ang iyong pagsisinungaling o ang iyong dishonesty. So toward God, be honest and remember that He is watching you all the time. Patungkol naman sa ating sarili, toward ourselves, ang unang beneficiary ng honesty is no other but us. It helps us set up ourselves for good days ahead. Ito ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 3:10. Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Ayan. Gusto mo raw ng mga good days, di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng good days in the future. O di, iwasan mo ang pagsasalita ng mali o ang pagsisinungaling o ang pagiging dishonest. At sisiguraduhin ng Diyos na magkakaroon po tayo ng good days ahead. Di lamang yon. Yung pagiging honest, pinapalaya tayo sa guilt feeling, hindi ba? Being honest frees us from guilt. Bakit? Because if you know that you're honest, you don't need to worry about being caught or being found out. Because we know deep in our hearts that we have spoken the truth, we did not lie, and done that which is right in the sight of God and in the sight of man. So para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, ang pagiging honest ay magkakaroon ay magdudulot ng tamang benepisyo sa ating buhay. Good days ahead. Ganda, di ba?
So, ang Diyos ay nagbabantay. Gusto niya tayong pagpalain, so maging honest. Kapag naging honest tayo, ay magiging guilt-free tayo, gagaan na ating pakaramdam, nakaset up tayo sa magandang future. Patungkol naman sa ibang tao, when people know that we are honest, people will trust us more, di ba? Kasi pag alam nilang honest tayo, mas pagkakatiwalaan tayo nila kasi alam natin na sa lahat ng pagkakataon, totoo lang ang ating sasabihin kahit ano man ang mangyari. At ang resulta nun ay gaganda ang ating reputasyon. As a result of our being honest, our reputation for honesty spreads. Maraming marites, maraming mga chismoso-chismosa dyan. At ang kanilang sasabihin tungkol sa inyo ay, yan taong yan, napaka-honest, wala kang masasabi sa kanya. Ayan. So therefore, kahit saka mapunta, alam na mga taong honest ka, i-honor ka nila, hindi ba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, a good reputation is better than expensive perfume. Bakit pa naahelan tulad ang good reputation sa perfume? Kasi kapag maganda reputasyon mo sa ibang tao, parang pabango yan, humahalimuyak, naaamoy. Siyempre, hindi sa honesty, masama ang amoy, hindi ba? Kaya yun lang, be honest, even when it is difficult, even when it is uncomfortable. Bakit? Kasi yun ang tamang dapat gawin. So, mga kapatid, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating sasabihin, mahirap man itong gawin, maging honest tayo sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat yun ang good manners and right conduct. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.